If you would like to rest, I'm sorry, I was talking to my daughter. yes, Mr. President, if you'd like to rest, we can excuse you. No, no, sir. I am willing to sit here and testify until probably 2 o'clock in the morning. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. Chismis? At tayo mga naririnig na involved si Naniniwala ka Michael sa Yang, chismis? alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis. Kasi hearsay yun, Mr. Oo, Chair. pero paano nga po magkakaroon Oh, ng mag-i-stand in court? Pinipilit Hindi niyo nga talaga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Nako, sandali lang. Hindi ako nagbibiro. Kung gusto ninyo, gabain ninyo ang alas 6. 1 minute suspension. Wala na eh. 1 minute suspension na naman mga kabetan. Hanggang gusto ko hanggang alas 2 ng madaling araw tayo. Sila ang magpahinga, hindi ako. Dadagan Balita News Update. Yo, what's up everyone? Welcome back na naman ho. Andito naman yung Danagan Balita News Update Reaction Video. Atin na naman kung ilalahad ang ibang bahagi ho ng mapagdinig diyan sa Huwad Committee sa Kongreso. Ito ay patungkol pa rin. May kinalaman pa rin ho ito sa pagdinig kung saan dumaluho si Tatay Digong Duterte. Hindi ho natin ito tatantanan hanggat hindi ho natin makuha ang lahat ng mga bahagi ho ng pagdinig dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ho natin nakikita sa mainstream media yung kanilang binibigay na information dahil pinutol-putol ho nilang buong istorya at dinudugtong yung ibang bahagi na naman. Kaya dito ho, portion ho tayo dito, makikita nyo po dahil ang usaping ito ay patungkol ho sa katrayduran ni Trillanes mga kabalitaan. At itong si Jay, ano bang apelyido ni Jay? Yung congressman lang, sana ba yun? Dito, ito. Itong si Jay, anong pangalan ni Jay? Basta, Jay lang yung pangalan ko kasi Chinese yata, hindi kasi marunong magbigkas ng salitang Chinese. Ito talagang binalikan lang ho natin din dito ang kanyang away ho ni General Wilkins. Pinapakita ko lang po sa inyo kung papaano ho siya kabastos ho dito. Kasi nung nagkaharap na ho sila ni Tatay Digong Duterte, napakaamo ho mga kabalitaan. Dito sinisindak niya na si General Wilkins. May patungkol ho ito sa sinasabi ni Insyerto na itong si Mr. Yang, di umano, drug lord na konektado daw ni Presidente Duterte. Kung bago pa lang ho kayo mga kabalitaan sa ating official YouTube channel, Danagan Balita News Update. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, tuloy nyo lang po sa panonood at mag-subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Sisimulan na ho natin dito kay Trillanes. Si Trillanes Trililing mga kabalitaan kung paano ho ito pinagsabihan na nagipag-kunsyaba ho sa ICC. Malaking sampal po ito. Dito pa lang nakakuha na rin ng punto si Atras Abante mga kabalitaan. Palakpakan basta makita natin na medyo may kumbaga kumambyo siya na sa tingin ho natin na medyo may pabor ho sa ating mahal na Pangulong Duterte. Papalakpakan ho natin. Well, sisimulan ho natin, then isusunod natin na itong ano na to, itong video clip nito ay parang gusto na niyang mamahinga. Gusto na nilang mamahinga at iniingganyo ho nila si Tatay Digong Duterte na, Tay, Mr. President, baka gusto niyo nang magpahinga kasi iniisip lang ho namin ang iyong kondisyon, ang iyong pangangatawan. Kasi binabaliktad pa yung sitwasyon wala na nga silang kasi wala na ho kayong maitanong kay Tatay Digong Duterte. Kaya hanggang dumating kayo ng alas 2 ng madaling araw dyan. Pakinggan ho natin yung sagot ni Tatay Digong Duterte dito maya-maya mga kabalitaan. At siya pa, sandali lang, nawala may ipapakita sana akong dancer. Saglit lang po Ito. May dancer ho dito Sandali, bago ko ituloy kasi para ma-entertainment ho tayo at ma-entertain ho tayo. Ito yata to
Yan ang sinasabi ko. Si Mr. Boy Kimbot. Aha. Ang galing talaga. Ha? Ladies and gentlemen, let us welcome our entertainer for this video presentation. No other than he is a representative of ano nga ba to? Nakalimutan ko. Bayan. Hindi bayan. Nakalimutan. Ano ba? Hindi ko hindi ko na malalala yung party list nito eh. Ano ba yun? Bayan muna. Hindi ba si Colmenares yung bayan muna eh. Kabataan Party List. All right. Here he is, our entertainer for this video clip. A representative of ang hirap kasi bigkasin yung representative party list nito mga kabalitaan. Oo, tingnan nyo, napaka-arte. Ang hirap talagang bigkas. Ano nga ba yun? Kabataan Party List. Sige, seryosohin na natin. Ulitin ho natin mga kabalitaan. Parang nasa ano lang tayo eh. Parang nasa isang fiesta ng barangay. Okay. So now, ladies and gentlemen, I am honored to introduce to you our entertainer for today's video clip. Danagan Balita News Update. No other than a representative of Kabataan Party List. Here he is, once again, Raul. Raul ba yung pangalan nito? Tingnan natin. Okay. Raul Daniel Abiliar Manuel. Let's give him a round of applause. All right, come on. Ang timbot. Tingnan mo. Wow. Darna! Sumigaw pa siya ng Darna eh. Gusto ko lang itong panoorin eh. For entertainment purposes lang mga kabalitaan. Kilala niyo naman siguro to. Pa siya talaga eh. Payat na payat niya siya dyan. Ewan ko kung bago. Parang hindi yata eh. Kasi yung buhok niya iba eh. Matagal na to kasi tingnan niyo yung bahay niya. Parang simple lang. Ngayon parang ano na eh. Parang mansion na yata yung bahay nito. Well, anyways, tuloy ho tayo mga kabalitaan. Entertainment lang ho yan. At ito na ho lagi nating ipapakita sa inyo na mag-entertain ho sa atin mga kabalitaan. Diretsuhin na natin si Trillanes. Paano ho sinampal ng si Tatang Atrasabante, natawa ko. Okay, sige. Dito na po. Pasalitain ho natin si Tatang Atrasabante. Na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias Tingnan niyo mukha nito. Parang sisiw na nabasa. Talagang napahiya siya. Payuko-yuko na lang itong animal na to mga kabalitaan eh. tayo. Balanse lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Galing. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, Ang galing talagang bumaliktad nito. Nagpasip-sip naman siya ni Tatay Digong. Huwag ka na mga magpasep-sep dyan. Ha? Huwag pang magpasep-sep. Ganun lang naman eh. Para, alam mo na, para sabihin natin na hindi siya kumakalaban sa ating Pangulong Duterte. Yun ang mahirap po dyan. Kaya nga sarado na yung utak nyo. Huwag nyo nang Huwag nyo na ipamukha sa tao na may konsensya pa kayong naiiwan na titira ho sa mga sarili ninyo. Kasi hindi ho madadala sa konsensya nyo yan. Kasi nga, siyempre natatakpan na kayo sa Christmas gift. Malapit ng Disyembre. Huwag na kayo makipagplastikan dyan. Payuko-yuko rin tong animal na to. Itong si Trililing. Kunyari ko napapagalitan pag ganun-ganun eh. Pero bago pa na sinimulan siguro, baka sasabihin na, "Hey, Trillanes, lika nga dito. Maglalaro tayo sa loob Huwag ka lang mag-react sa akin na sisitahin kita. Payuko-yuko ka lang para yung simpatsya ng mga kababayan natin mapasa atin."
Wachinanggo talaga itong dalawa eh. Ito si Atas Abante talagang mukha nito, napaka-wachinanggo talaga. Pero in fairness nirerespeto ko pa rin niya siya kasi nga alagad ho siya ng ating poong may kapal. So, ganon. Pero sa usaping ito, ay wala tayong respeto doon. Hindi na natin na mapagkakatiwalaan. Pero pag Biblia ho yung dadalhin niya diyan, magsasalita siya, wala makikinig ho ako mga kabritan. Kasi walang hindi mahirap kalabanin yung Biblia. Kahit ano pang relihiyon mo, anong sikta ka pa, basta Biblia na pag-uusapan, nakikinig ho ako ng Iglesia ni Cristo, yung doktrina nila. Seventh-day Adventist, Catholic, Baptist, ano pa ba? Muslim, nakikinig din ako sa Islam. So, sa akin, wala. Basta usapin hong Biblia, Quran, malaki hong respeto ko din. Saludo ho ako. Pero sa ganitong usapin, talagang pasensya na ho. Doon lang ho tayo sa tama at hindi nyo po makukuha yung simpatsya nyo po. Hindi nyo po makukuha yung simpatsya ko. Pasensya na po. Atras abante. Ito naman tong isa, parang Diyos yung muka. Talagang napaka-animal talaga tong taong to. No? Sarap upakan eh. Mantakin mo, talagang lulusubin niya pa si Tatay Digong Duterte. Kung nandyan siguro si Pulong at si Basti, iwan ko lang. Hindi pa to naka-react. Wala na, bagsak na siguro tong animal na to. Tuloy tayo dito mga kabulitan. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs. Ngayon hindi niya maintindihan ba't pumatay daw ng 30,000 people sa war on drugs. Akala na siguro kasi nakatanggap na sila ng information na ito yung namamatay sa war on drugs. Do you think yung mga namamatay sa war on drugs ay kabahagi ng extrajudicial killings na sinasabi niyo ho dyan? Magpakita nga kayo ng ebidensya na nakikita niyo talaga na talagang may extrajudicial killings. Mahilig kasi kayo sa kwentong barbero eh. Napakahilig talaga ng Pinoy. Daming mga Marites at Mario. Babae kasi Marites. Ang lalaki siguro chismoso Mario. May pagka-Mario din tong si Atas Abante. Alam niyo po, ilang ulit ko pong sinasabi ho dito, kung meron mang namatay 30,000 na mga pinapatay, hindi ho lahat yan sinasabing nasa ilalim po ng pulisiya ng war on drugs ni Tatay Digong Duterte. Yun po ay may onsihan. May onsihan ho yan. Witness ho ako. Sa susunod na mga araw, mga kabalitaan, mark my word, ipapakita ko po sa inyo. Nung nandoon ho tayo, nag-cover ho tayo, I myself, nandoon ho tayo, nagkaroon ho ng drug buy-bust operation sa lugar ho namin mga kabalitaan. Hinahanap ko pa yung mga video, yung mga files ko, hinahanap ko pa para ipakita ko sa inyo na hindi lahat na mga hinuhuli ay pinagpapatay ho right there and then. Hindi ho totoo ho yan. Kaya ipapakita ko sa inyo bukas makalawa, makikita nyo. Nandyan yung mukha ko. Ako pang nag-interview sa mga hinuhuli doon eh. Nandyan, ang dami hong mga ipinakulong at idinala ho sa rehabilitation center sa lugar ho namin. May mga kakilala ho akong opisyal sa barangay, binaril, allegedly, dahil hindi daw naka-remit. Or, sabi din nila na baka nagka-problema sa negosyo. Dami kasing dami ho. Yung riding on tandem, maniwala ko hindi ho yan mga pulis, mga kabalitaan. Meron siguro pero karamihan hindi ho pulis. Dahil yung kapitbahay ko pinasok ko ng riding in tandem, yung bahay na natutulog pa yung bata, 20 years old pa yata yun, kapitbahay ko mismo, sa lugar mismo, sa barangay mismo namin pinasok ho siya ng riding in tandem. Doon pinagbabaril ho. Hindi ho dinamay yung asawa. Siya lang ho mismo dahil sabi ng nakakilala ho namin, based ho sa statement ng nakuha namin, hindi nakapag-remit. Dahil sa kasagsagan po yun ng war on drugs ni Tatay Digong Duterte. Dahil yung mga drug lords, nung time na yon ay wala na ho silang magagawa kundi i-dispose na ho nila lahat yung mga hinuhoard nilang na item para makabawi ho sila sa puhunan at ma-remit pa rin nila at makapag-remit ho sila doon pa sa pinaka-boss ho nila mga kabalitaan. Kaya nagkamurahan na yung droga nung time na yun eh. Makakabili ka ng 100, isang sachet. Totoo po yan mga kabalitaan. Buhay na saksi tayo sa Bisaya pa. Buhing saksi ta mga kabalitaan. Kaya nung nagkabintahan na, siyempre marami ng kita.
Eh siyempre, mahirap kasi yung buhay nung time ni Tatay Digong, lalo na pag ikaw ay durugista or pusher or tulak mga kabalitaan. Wala ka na pagkakitaan ng pera. Ang ginawa nila, kinukuha nilang pera, hindi na ho nare-remit. Hanggang sa nagalit na ho kasi mahirap na yung sirkulasyon sa or distribution sa illegal drugs sa bawat area ng ating bansa. Ay doon nagagalit sila kasi wala na. Lugi na ho sila kaya yung iba pinagpapatay na lang ho ng kanilang kapwa pusher. At minsan nga, mismo yung boss siguro, baka yun siguro yung nagdali, hindi natin alam. Ganun ho talaga mga kabalitaan. Kayo nasa taas, hindi nyo alam. Kami nasa baba, alam na alam ho namin. Kaya hindi rin kami kailangan, hindi rin namin, ako alam ko sino yung mga adik, alam ko sino yun sila. Pero wala ho akong karapatan na sabihin nyo, isuplong ho sila sa pulis dahil hindi ho natin trabaho yan. Bilang mamamahayag ho, ay nakakuha lamang tayo ng impormasyon through po sa mga authority na diyan, magmi-meeting na agad, hindi sasabihin nila, pupuntahin ka, tatawagin ka, danagan, punta ka rito, may meeting tayo, emergency, magkakaroon tayo ng drug bust operation. Hindi nga namin malalaman kung saang lugar ho yung drug bust operation. Then dadalhin na lang kami doon sa operation na yon. Oy, ito pala. Oh, nagkakahulian. Kitang-kita ho sa dalawa naming tumitirik na mata mga kabalitaan. Tumitirik kasi nga nakakagulat, barilan na. Ako, experience ko talagang barilan sa harap-harapan ko eh. Sa lugar ho namin. Biruin mo, bulletproof vest pa yung suspect. Eh, buti na lang hindi kengkoy o hindi basta-basta yung yung operatiba, yung push your buyers. Tapos na-corner na. May advance na, napustingan na. Dali talaga. Buhay ho tayong saksi ho sa ginawang drug bust operation sa lugar ho namin na wala hong ginagawang extrajudicial killings mga kabalitaan. So kung namatay man yon, malamang nilalagay yun sa listahan, extrajudicial killings. Yun na yun. Diba? Oh, hindi nila inaalam kung ano talaga mga kabalitaan. Ganun lang, pagpatay, extrajudicial killings na. Wala silang magawa. Wala tayong magawa kasi trabaho din sa mga taong gustong maglagay ho doon kasi nga ito na yung resulta. Nilalagay ho nila para sa investigasyon ito na lumabas na ho yung katotohanan. Balik tayo kay Tatang. Mr. President, suportado ko na ayaw Diyan naman natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko. Ay, manahimik ka nga dyan. Lipat na nga tayo mga kabaitan. Napaka-plastic naman tong matandang to. Hindi ka panipaniwala. Eh, hanap na tayo dito kay Robert Barbers. Kasi gusto niya ni Robert Barbers magpahinga. Ayaw ni Tatay Digong, kayo magpahinga. Sabay-sabay tayo ditong bumagsak. Ha? Kayo magpahinga dyan. Ako, kaya ko pa. Pabalik-balikin niyo pa ako rito. And dito na ako hanggang madaling araw tayo. Diretso na tayo. Wala nang atrasan to. Ha? Pero sandali lang muna para makapagpahinga kayo, gumiti man kayo dyan. O, ito na. Ito ng natin. Entertainer natin. Wow, ang galing. Ang galing! Wow, Kembot. Yung kamay niya talagang, wow, ang sexy. You know, patalon-talon pa. Wag. Parang Pinta Flores lang din eh. Parang sinulog lang Ati-atihan style. Yeah, darna! Hindi ko na na mali yung pag-dub. Hindi na timing yung pag-ano niya. Sabi niya. Darna! Sabi niya, ganun. Yun. Balikan natin, saglit lang. Tatimingin natin yung pagsigaw natin na Darna. Yun. Jesus. Ang kamay. Ang lambot ng kamay. Jesus. Kimbot. Darna! Naku, na-timingan din natin sa wakas. Anyway, balik tayo sa diskusyon natin. Ito si Robert Barbers, mga kabalitaan. Pakinggan ho natin. If you would like to rest, I'm sorry, I was talking to my daughter. yes, Mr. President, if you'd like to rest, we can excuse you. No, sir. I am willing to sit here and testify until probably 2 o'clock in the morning. Hindi ako nagbibiro. Kung gusto ninyo, gabain ninyo ang alas 6. 1 minute suspension. Wala na 1 minute suspension na naman mga kabalitaan. Hanggang alas 2 na madaling araw tayo. Sila ang magpahinga, hindi ako. Narinig nyo yun? Sila ang magpahinga, hindi ako. Ulitin natin, ipakita natin. Saglit na. Saan ba yun? Sandali tayo ha. Ulitin natin. Gusto ninyo, gabain ninyo ang alas 6. 1 minute suspension.
Suspension agad. Pakinggan natin. Sila ang magpahinga, hindi ako. Naka-on yung mic ni Tatay Diggs. Sila magpahinga, hindi ako. Nakakatawa talaga to. Palagod sa kontrato si Tatay Diggs eh. Nag 1 month, 1 minute suspension. Kasi talagang gusto, sa totoo lang ho mga kabaitan, gusto na talaga nilang magpahinga. Talagang gusto na, pagod na rin to eh. Hindi nila kaya yung mag-uupo dyan ng mga ilang oras kasi sanay ho silang umupo ng ilang oras lang tapos uuwi na ng bahay. Tanggap na nila yung sahudo nila. Yung time na to, parang balita yata, birthday ni Romualdez to eh. Kaya siguro nagmamadali ho sila para kasi malamang may for the boys ho yan. Malamang may nakaset na ho yung area doon, yung reception nila. Kung hindi mo sila na makapunta sa bahay ni Romualdez doon sa Tacloban City, may bahay naman din siguro si Romualdez sa Manila. Pero kung hindi sila makapunta, malamang sasabihin yan, boys, huwag kayong mag-alala dyan kahit hindi kayo makadalo ho rito. Gawin nyo lang yung tungkulin nyo dyan, gawin nyo lang yung mandato ko, stick to the plan lang ho tayo. Meron akong ipapadala sa inyo for the boys, kaya tapusin nyo ng maaga dyan, lipad na kayo, saan kayo pumunta, nandito yung address, punta na kayo doon. Inuman kayo, kainan kayo. Pero hindi natuloy, kaya puwisit tong mga animal na to eh. Yung mga kuka na to, yung mga, ay nako, lalo na si Abante, napakahilig pa naman itong lumaklak. Lalo na si Fernandez, hindi lalaklak yan pag walang katabi. Fernandez pala, si Fernandez. So wala, patayo-tayo na sila kasi atat na sila dyan mga kabalitaan. Nako, tagal naman ito. Ba't hindi natin ito maingganyo to si Duterte? Hanapan natin ng paraan para makauwi na tayo ng maaga. Mamaya siguro, sasabihin na naman nila yan. Nako, Tatay Diggs, uwi na tayo talaga kasi hindi na kaya. Hindi na kaya. Na-miss na namin yung umupo sa lamesa na may tagay-tagay doon. Kasi birthday daw ni Romualdez nung time, ng oras up. Siguro, nung hearing. Oo nga, nung hearing talaga, nung time na yun, birthday talaga birthday daw ni sino ba yun? Romualdez. Tingnan nyo. Wala, nagpahinga. Ito, antok na antok yung isa, pero ito, parang go with the flow lang tong iba eh. Kasi inihintay lang talaga na mapagdesisyonan nila. Talaga i-convince nila si Tatay Digong na matulog na. Tapos, yung binabala pa nila, Mr. President, concern na ho kami sa, sa kalusugan nyo po. Kasi may mga hearing pa tayo sa susunod. Sabi ni Tatay Digong, andito na ako. Kahit alas 2 or hanggang alas 6 tayo ng umaga. Kasi para wala nang tanungan, naibigay na yung sagot lahat ni Tatay Digong. Ano pa bang i-aatin niya sa susunod na hearing? Andun na. Di po ba? Basta si Tatay Digong, ang sinabi niya, he is responsible sa lahat. Ina-accept niya, inaako niya ang full legal and moral responsibility. Ano pa ba yung dapat mong marinig kay Tatay Digong Duterte? Sabihin niyo na lang kasi dyan, sige, naiintindihan na namo, dismiss na tayo kasi wala na tayong tatanong. Pare-parehas na yung tanong ho natin. Kaya, sige, na lang tayo, dismiss na tayo, adjourn na tayo dito. At ibakinggan si Tatay para nagsasalita yata. I come from a faraway place. It's expensive to travel. Let us have a continuous hearing, maybe 5-10 days. And each hearing hanggang I'm good until 2 in the morning. I demand that kind of, kasi probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Every time that I am summoned here, it's expense. Hotel, pati aeroplano. Ngayon kung magsige tayo dito pa ganon, mamuluwi ako. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa Davao. Wala akong outside source except my retirement pay. Ngayon, kung ganito tayo palagi, mamamlubi talaga ako. So, mabuti pa, diretso tayo until kingdom come, until this
committee will come to a logical and right decision. Hindi pwede yung magpatawag ng kayo ng ano-ano tapos anong oras. Expensive yan eh. Lalo na sa, mabuti kung mayaman kami. And we have to spend for the hotel. Well, anong Hearing is resumed. Mr. President, inaalala lang po namin ang inyong health. Dahil ito naman po ay hindi pa ho, ito ang una't huling hearing na gagawin natin. And we wanted to make sure na ano ho kayo po ay healthy. It would be great to for the people to know that I died in your Mr. President, in deference also with the request of the Vice President, concern lang po siya sa kalusugan po ninyo. And that's the reason why the chairman decided to let you go. Vice President lang naman, di ba siya presidente? Hintay siya kung presidente siya, maniwala tayo. So are you okay? And can we proceed, Mr. President? Until kingdom come. Okay, thank you, Mr. President. Okay. Now, before the parliamentary status is that Alright, so hinto na natin to dito mga kabalitaan kasi wala na hong patutunguhan to. Talo na ho yung mga huwad committee na yan. Hindi ho nila napapasuko si Tatay Digong dito. Ha? Pasalamat din tayo ni Inday Sara Duterte na kinausap niya yung huwad ka committee, lalo na si yung chairperson Barbers. Parang strategy yata yun ni Sara para makatikim sila ng malulutong na salita ni Tatay Digong Duterte. Kaya mo yan, Vice President na yan, hindi naman Presidente yan eh. Wala ko silang nagawa. Well, anyway, dito muna tayo. Balik entertainment tayo. Okay, andito na naman ho si Inday, si Raul Manuela mga kabalitaan. Oh, sarap ng, hindi, ano talaga to, baka ano to siya, teatro member to siya nung nag-aaral pa sa kolehiyo. Baka yun ang dance steps nila na sinasana niya yung sarili niya para at least pagdating sa finals, makapag-perform ho siya ng maayos. Yung pakimbot-kimbot, igod-igwad pa siya sa lubot niya, wow, 8-8. Ganun-ganun pa sa likod, ang lambot talaga ng katawan nito. Naka-New York na shirt pa. Ang galing talaga. Hop. Hop. Okay. Transform na yan. Darna! Darna daw. Anyway, stop tayo. Itong huling video ipapakita ko sa inyo guys. Itong si Mr. J. Kong Hon. Laban ho kay Jen Wilkins. Hindi ho natin to na ipapakita kasi bago lang ho tayo sa paggawa ng reaction video. Ipapakita ko lang to sa inyo dahil kabaligtaran ho ngayon nung kaharap niya sa Tatay Digong napaka malumanay niyang magtanong ho, napaganon-ganon ho siya Pero hindi ko na ihanda yung video clip, nakalimutan ko. So ito na lang yung, kasi nakita niyo naman kung gaano siya ka malumanay nung tinatanong niyo si Tatay Digong. Dito ho, pakinggan at tignan niyo po mga kabalitaan kung paano ito kabangis. Sa PIDEG. Kasama ang PIDEG. NBI. AFP. Yung ISAP, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila Kinler si Michael Yang There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes. Wow, nagbubuhat ng sariling bangko. Nagbubuhat. Minamalit niya si General Wilkins. Ang lakas ng apog nito. Talagang napakalakas. Siyempre ho, tinatanggap niyo po yung intel report na yan na mula ho sa kaninong Poncio Pilato galing. Kasi yun ang pinaniniwalaan ninyo. Para ho maidiin lalo ng husto si Tatay Digong Duterte. Naintindihan mo ba yun, Mr. J? J. Kwa? Mr. Chair, Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom
kaysa sa opisina nyo sa PIDEA. Pinipilit niya talaga yung sarili niya na magaling daw yung Quadcom. Sinabi na nga ni General Wilkes nga hindi. Hindi kasi pinapakinggan at pag nagtatanong ho, binabara ho agad nito. So yung rules ho kasi dyan sa WAD committee na yan ay hindi ho patas. Wala ho talang double standard ho yung rules dyan mga kabalitaan. Ha? Nubati si Tatay Digong, napakabait ho nila. Hindi ho nila magawagawang i-cite in contempt. Itong dito sa mga pagdinig na to sa ibang mga ordinaryong resource speaker nila o resource person, ang bilis makapag-cite in contempt mga kabalitaan. At napakatapang pa ho nila. Pasok, Roel, Manuela. Sayawin muna natin to para hindi ho uminit yung bunbunan ho natin mga kabalitaan. Balik ko tayo dun sa isa. Di po ba? Napakawalang kwenta ho. Double standard ho kasi patas o parehas yung pagtrato sana. Kaya ako nasabi hong double standard kasi iba-iba ho kasi yung pagtrato nila sa kanilang resource person depende sa stato ho ng kanilang resource person. Tatay Digong, napakabait nila. Dito talagang sinisigaw-sigawan niya pa. Sinisindak niya pa mga kabalitaan. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. Beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. Chismis. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang, alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang sandali lang, bilang Tingnan niyo po, yung tanong niya dito, dahil malapit nga sa Pangulo si Mr. Yang, ay inabsuelto daw ni General Wilkins. Nung kaharap niya si Tatay Digong, hindi niya man lang matanong-tanong, Mr. President, maaari niyo bang bigyang linaw itong mga balibalita at nakuhang impormasyon namin na kayo po ay talagang kahit na po na in-appoint nyo bilang ano ba yung posisyon ni Kwan? Economic advisor. Kahit pinoint nyo po na economic advisor sa ating bansa si Mr. Yang, maaari nyo po bang may palawanag sa amin? Maaari nyo po bang ipaintindi sa amin kung totoo ho ba na kayo ay protector ni Mr. Yang dahil sa aligasyon na ito ay durugista or drug lord ng ating bansa at kayo po daw di umano ay protector ni Mr. Yang? Hindi nga niya nasagot tanong-tanong yung ganung pagtatanong niya dito kay Wilkins, di ba? So double standard mga kabalitaan. Double standard, kailangan ma-apply talaga yung equal protection clause. Kasi nga every person similar situated, similar treated mga kabalitaan. Yun po sana ang pinapairal ho nilang polisiya diyan, hindi yung papaling-paling kung sino yung medyo may posisyon. Alanganin silang magtatanong na gano'n, tapos mahinahon silang magtanong. Dito, sinigaw-sigawan na niya si Wilkins, di ba? Kung totoo kang nanilbihan ng bayan, wala kang pinipili, dapat pantay. With respect. Sabi nyo, may decency kayo dyan. Sana ba yung decency na sinasabi nyo? Sa sarili nyo nga, hindi nyo nga marespeto yung sarili nyo. At hindi nyo rin nirespeto at pinapakinggan yung karapatan ng inyong resource person. Tapos sasabihin nyo na may decency ka. May decency kayo dyan sa WAD committee na yan. Pasok, Roel, Manuel. Sige, pahinga muna tayo para hindi sumakit yung ulo natin dito mga kabalitaan. Ayun, ang galing. Boom, boom. Lambot talaga. Nakasalamin na pala talaga si Manuel. Ano na talaga. Akala ko bago lang yan sa nagsasalamin eh. So bata pa siya rito, nagsasalamin na. Sigurado yung mata niya ay hindi naman siguro bulag. Nagbulag-bulagan lang sa katotohanan mga kabalitaan. Ayun. Pina-post mang ganun eh. Tak, binabali yung siko niya. Ang lambot, parang walang buto. Di ba? Galing. Darna! Ayun. Nag-transform na mga kabalitaan. Balik tayo. PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya?
It will never stand in court, Mr. Chair. Eh, paano nga po magkakaroon Oh, ng mag-i-stand in court? Pinipilit Hindi niyo nga talaga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil inappoint niya po kayong PIDEA. Wala Tingnan yung pagkawalang kwenta tong tao. Mismo yung Ginela, pinagsasabihan niya ng ganun. Ha? Dinidiin niya. Parang may, kung ako ni Wilkie, sana sinagot ko, sir, kung ganyan man na yung paniniwala niyo, tingin niyo sa amin o sa akin, magpalabas kayo ng ebidensya. Huwag lang yung salisalita lang kasi paninirang puri ho yan. Akala ng mga tao, ganito ako, ganyan ako. Di ba? Huwag kang talagang sinisintensyahan niya. Ayon sa bagay, itong HOD committee, mahilig mag-persecute ng kanilang resource speaker. Kasi ipinaglalaban ho nila yung Christmas gift, hindi ho paglalaban sa taong bayan, mga kabalitaan. Ha? Oh. po, Mr. Chair. No, I beg to disagree. Nagsisinungaling Chair. po kayo. Magsisinungaling na daw tong si Wilkins. Tingnan mo nga naman pinapapunta ho nila diyan para magsabi ng katotohanan kasi nga nanumpa. Ngayon kung sinabi yung katotohanan, pinipilit nila na nagsisinungaling yung tao. Ano ba? Saan ba lulugar yung mga resource person nyo? Ano bang hindi nyo man pinahalagahan yung karapatan din nila na magsalita at magsabi ng totoo? Kasi based lang ho yan sa kanyang nakikita at sa experience niya ho sa life bilang general ho, si Wilkins ng sorry, correct me if I'm wrong sa PDEA yata to si Wilkins nung time na yon. Di po ba? Napakawalang kwenta talaga. Manuel, pasok! Yun. Yun, wala na. Okay, isang transform na lang. Sige, isang transform na lang ha. Okay, titingnan natin mga kabalitan. Theater member to dancer to dati nung nag-aaral to. Gusto ko lang yung mga dance steps niya kasi napakaganda ho. Pak, pak. Pang TikTok talaga tong dance na to. Siguro million views. Darna! Alright, timing na timing ho mga kabalitaan. Well, anyways, tuloy ka lang dyan sa pagsasayaw ha kasi mag-a-adlib muna ako dito, Manuel. Yun mga kabalitaan. So, narinig nyo na ho, yung mga kabalbalan ho dyan sa Kongreso. Yung double standard mga kabalitaan. Nakita na ho natin. Ha? Itong investigasyon, bagong investigasyon sa Kongreso, yung magmamanipula ho at yung tungkulin ho nila or layunin na talagang pababagsakin ho yung Duterte, pamilya Duterte na para mabura ho nila sa politika. Yun lang po yung pinaka dahilan ho ng lahat mga kabalitaan. So, tuloy ka lang dyan, Manuela, para ma-entertain ho yung mga nanonood namin. Nanonood ko, yung mga viewers pala natin. Okay, so kung nagustuhan nyo po itong video ito mga kabitan, huwag nyo pong kalimutan, mag-subscribe na agad right away para lagi ho kayong updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. Then, i-click nyo po yung notification bell para ma-notify ho kayo pag meron ho tayong mga bagong upload videos para at least una ho kayong makakapanood ho nito mga kabalitaan. Alright, and sa mga OFW ho natin dyan, maraming salamat ho sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan. Huwag niyo pong alalahanin si Tatay Digong Duterte. Ipanalangin lang ho natin kasi malakas pa naman si Tatay Digong at may kakayahan pang kumambyo ho. Ang dami. Pag may checks, bigyan mo lang ng checks Tatay Digong. Wala na, nagigising na ho yan. Hindi yan ang token pag may chicks. Anyways, maraming salamat ho sa inyong panonood. Ako'y magpapaalam na. Kita-kits tayo sa susunod pang mga video ang ating i-upload dito lamang ho sa inyong palaging sinusubaybayan at pinagkakatiwalaang YouTube channel, Danagan Balita News Update Reaction Video. To God be the glory. Mama, chip, chip. Peace out.